kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, September 4, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita, 35% ng mga Pinoy nagsabing bumuti ang kanilang buhay. 23% naman ang nagsabing lumala noong nakaraang taon ayon sa survey. 3 propesor ng DLSU pasok sa top scientists sa mundo. Mas murang pasahe sa eroplano isinusulong ng bagong kalihim ng DOTR. Lisensya ng siyam na kumpanya ni Diskaya binawi na ng pick-up. Halos kalahating bilyong piso ng halaga ng shabu nakumpiska ng custom sa isang courier warehouse sa Tondo, Maynila. Parang nabasa na natin kahapon. Parang bago ba? At halos 20 katao na ospital matapos makalanghap ng nakalalasong kemikal sa isang resort sa Cebu. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Nadagdagan pa ang mga Pilipinong nagsabing bumuti ang kalidad ng pamumuhay nitong nagdaang 12 buwan. Sa survey ng social weather stations noong June 2025, 35% ng mga respondents ang nagsabing nagkaroon ng improvement ang kanilang buhay kumpara noong nakaraang taon. Karamihan sa mga ito ay mula sa Visayas, sinundan ng Mindanao at Metro Manila. Samantala, 23% naman ang nagsabing mas naghirap ang kanilang buhay, habang 42% naman ang nagsabing walang nangyari, walang nagbago. Ganun pala. Samantala, 3 propesor ng De La Salle University nakapasok sa research.com's World's Best Scientist 2025 sa kanilang larangan. Ang nasabing ranking ay gumamit ng top 1% by discipline cutoff. Pumasok sa top 1 sa Best Engineering and Technology Scientist si Professor Raymond Tan, Vice President for Research and Innovation, Professor Anthony Chu, nasa rank number 1 sa Social Science, at Professor Alan Bernardo, isa ring NAST academician at nasa rank number 2 sa listahan ng Outstanding Scientists in the Field of Psychology. Ang Research.com ranking ng mga top researchers ay gumagamit ng data na pinagsama-sama mula sa iba't ibang data source, kabilang ang Open, Alex, and Crossref. Alas 6:08 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin po, agriin kayon, gising na. Apo, Secretary Banoy Lopez, naimbag bigat po. Nais mapababa ni Acting Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez ang pasahe sa eroplano.
patungo sa mga kilalang destinasyon sa bansa gaya ng Siargao. Siargao. Daming nagre-reklamo dito sa Siargao eh. Talaga. Ayon kay Secretary Lopez. Kaya hindi ako makapunta pa dyan eh. Ganun ba? Napakamahal ng pamasahe. Mataas din ang pagkain. Kaya, ay ganun, pati pagkain. Kasi ang pinanggagalingan ng mga pagkain dyan sa ibang isla eh. Ganun ba? Wala man lang seafood doon, dagat yan. Baka wala sila mahuli. Malalaki alon kasi. Malalaki alon. Ayon kay Secretary Lopez, makikipagpulong siya sa mga airline companies sa susunod na linggo para makahanap ng paraan kung paano tatapyasan ang pasahe sa domestic flight sa nalalapit na Undas at Pasko. Base sa monitoring ng DOTR, aabot sa 30,000 pesos ang round trip ticket sa Siargao. Parang magugustuhan pa ni Ara na magpunta ng Japan nito. O kaya Hong Kong. Sa Hong Kong, ano na yun, kumbatsero, hindi lang pamasahe yun. May hotel ka na. May hotel na. Meron ng yung tour na yun. May tour pa. May tour na yun na yung 30,000. Matindi meron pala. ng ganun. Ito, 30,000 pesos daw po ang round trip ticket sa Siargao. Nauna ng pinuna ni dating DOTR Secretary Vince Dizon dahil napakamahal. Napakamahal. Gayong bumaba na ang fuel surcharge ngayong taon. Parang dinideprive natin, itinataboy natin ang mga Pilipinong turista sa sariling tourist destination natin. Parang ganun nga yata intention nun eh. Para ang maka-afford lang ang mga foreigners. Foreigners lang. Alas sa SEJS ang ating oras, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! Binawian na ng lisensya ang siyam na construction company ng pamilya Diskaya. Ito'y matapos makitaan ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB ng mga paglabag sa batas ang mga kumpanya. Partikular na ang sabay-sabay na pagsali sa mga bidding gayong iisa lang ang nagmamay-ari. Kabilang sa mga naturang kumpanya ay ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, YPR General Contractor and Construction Supply Inc., Waymaker. Di ba ito yung salamin mo? Yan. Yung pwedeng pwedeng mabasa. Yung may camera, yung may kamerang ganun ba? Yung may kamerang salamin. Ganun ba? Yung nakakapag-record, Waymaker. Baka Sony yan, Sony recorder ba? Elite General Contractor and Development Corporation at 2x2 Contractor and Development Corporation and the General Merchandise. Hindi kasama. Dalawa sa mga nabanggit na kumpanya ay kasama sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa pamahalaan. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Nasamsam ng Bureau of Customs ang 476 million pesos na halaga ng shabu sa isang courier warehouse sa Vitas, Tondo, Maynila. Ayon sa BOC, na-recover ang 70 kilong kontrabando sa loob ng 3 balikbayan boxes sa 2 magkahiwalay na container vans. Napagalamang mula pa sa California, USA, ang naturang mga parcel na nakatakdang ipadala sana sa isang address sa Bacoor City, Cavite. Paalala ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang balikbayan boxes ay tanda ng sakripisyo ng OFWs at hindi dapat ginagamit para sa anumang illegal na gawain. Tiniyak naman ng opisyal na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga kaukulang ahensya para maharang ang anumang illegal na mga droga na itinatangkang iposlit sa bansa. Alas 6:13 ang ating oras.
Wayfarer daw pala yon, kumbachero. Yung salamin na kaya hindi ako makarelate, kumbachero. Nakapagre-record. Wayfarer. Hindi Waymaker. Waymaker yung kumpanya ng mga diskaya. Ayun. Oy, kumbachero. Baka lang humina pa yung signal nitong bata natin. Puntahan na natin siya. Si Edniel Parosa ay nasa barko. Nakasakay sa barko. Saan yan? Papunta ba ng West Philippine Sea yan? May anti-submarine at military drills ang Pilipinas sa Australia at Canada. Hindi daw po natinag sa presensya ng China sa Panatag Shoal. RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Tagumpay din na isagawa ng Pilipinas, Australia at Canada ang pinakahuling Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA dito sa West Philippine Sea. Isa sa mga tampok sa pinakahuling maritime drills sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa ay ang Anti-Submarine Warfare Exercise. Ayon kay Lieutenant Prince Charles Boyot, Officer of the Watch ng Philippine Navy Flagship na BRP Jose Rizal, mahalagang pagkasanay bilang growing capability kung tawagin ng Armed Forces of the Philippines. Na-exercise po natin ng ating mga personnel kung how to detect, localize, and recognize underwater threats. So, hindi po natin yung nakikita. So, dapat po talaga magaling po tayo sa larangan na yun. Natapos ang military exercise na umabot hanggang sa silangan ng Bao de Masinloc, sa kabila ng tila pagmamanman ng mga warship ng China, malapit pa sa kalupaan, may 30 nautical miles pa lamang sa Zambales. Tanaw na ng DZRH News at iba pang medyang sakay ng BRP Jose Rizal ang Luyang Class Destroyer 163 ng People's Liberation Army o PLA Navy. Niradyoan ito ng 3 beses pero hindi tumagon sa mga Pinoy. Kinabukasan, sinamahan ito ng isa pang Chinese frigate na may bow number 568. Kitang-kita kung paano tapatan ng 2 barko ng China, ang HMCS Ville de Quebec ng Canada at HMAS Brisbane ng Australia. Sa kabila nito, hindi naman napalam ang Office of the Watch Maneuver, cross-like exercise, people-to-people exchange, passing exercise at pagpapalipad ng surveillance aircraft na Poseidon. Hindi natin hinahayaan na sila po yung nagsashadow sa atin, but instead, we are monitoring them and we have challenged them multiple times. Mula rito sa West Philippine Sea, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel. Wala, mahina raw ang signal, kumbachero. Sayang may tatanong sana tayo kay Edniel. Tatanong sana natin kung nakapaligo man lang siya dyan sa... Pwede bang dumaib dyan? Pwedeng dumaib. Oo. Ang ganda ng dagat no? Alas 6:16 ang ating oras. Itinanggi ni Education Secretary Sani Angara na tinapyasan ng Kamara ang pondo ng Department of Education sa kasalukuyang taon o sa 2025 budget. Sa harap ito ng ibinabatong aligasyon sa Kamara na nagkaroon ng dagdag bawas sa 2025 budget ng DepEd para ilipat sa flood control projects ng DPWH. Paglilinaw ni Angara sa mga pagtatanong ni Congressman Rolando Valeriano sa pinagtibay ng na House General Appropriations Act bilang kaugnay ng 2025 budget ay nananatiling mas malaki ang pondo ng DepEd at sa katunayan ay dinagdagan pa nga ito ng Kamara. Ngunit pagdating anya sa BICAM, lumabas na mas mataas na ang alokasyon para sa DPWH ngayong taon. Safe ko po bang sabihin na pagkatapos ng EDSGAB dito sa Congress, mas mataas ang budget ng DepEd compared to DPWH at nung lumabas na yung GAA, wala na po sa Congress yun, mas mataas na yung budget ng DPWH compared to DepEd. Yun ang naging resulta, Your Honor. Tumaas talaga yung budget ng DPWH after the BICAM committee, So Your Honor. pwede niyo pong i-confirm, Mr. Secretary, na after the EDSGAB, paglabas ng budget sa Congress, mas mataas ang budget ng DepEd. Tama po yan, tama po. At walang nangyaring masyadong pagbabago rito sa Congress. Kung meron man, mas nadagdagan pa ang budget ng DepEd compared to DPWH. Ang nalala ko, nadagdagan ho yung budget ng DepEd pagkapasa ho nung HGAB.
Yun. The questions are leading, Your Honor. yung HGAB ho na sinasabi ay House General Appropriations Bill. So parang gusto lang makuha ni Congressman Valeriano mula mismo sa bibig. Iba talaga to si Congressman Valeriano. Valeriano naghahanap ng bibig. Talaga. Mula mismo sa bibig ng isda. ni Secretary Sani Angara na yun talaga yung pinalabas niya. Pinalutang niya. Na sa pagpasa ng House version ng 2025 bill budget ay nadagdagan pa ang budget ng DepEd. Nadagdagan pa. Pero nung nakarating na sa BICAM, ayun, nabawasan doon na nangyari yung switching. Naging ang naging mas malaki ng budget ay DPWH na. Ito yung may mga natanggal sa PhilHealth, natanggal sa DepEd, sa budget ng DA, yung mga ganun mga nabawasan. Pagkatapos sa BICAM, ang tanong, sino doon sa BICAM ang may kagagawan? Pero dalawa yan House and Senate yan. Kumbachero, halimbawa lang sample lang kasi masyado kasing makapal yung budget Sobra. Halimbawa lang at pagkatapos sa BICAM nakita na ng House. Nakita ng House, kumbachero, na bakit binawasan nyo yung DepEd? Ba't mas naging malaki ang DPWH kaysa sa DepEd? Yung tanong mo na yan, parang alam, ang leading yan, kumbachero leading yan na ang tinutukoy mong gumawa ay senador. Yung BICAM. Kasi House ang nagtatanong. Yes. So part ng Senado. Sa BICAM yung kumbachero. Kasi yung BICAM, kaya po BICAM yan, ang members po ng BICAM ay Senate at House. At kung contingent. At kung nagtatanong yung House, parang ang dating Senate yung nagbago. Parang ganun ang dating. So halimbawa, nakalusot na sa BICAM. Ano bang susunod na eksena pagkatapos na yung BICAM? Babalik yan sa dalawang kapulungan. So kung halimbawa bumalik sa Senate at yung BICAM report, ang pangit nung BICAM report. Ang sabi sa BICAM report, bakit binawasan niyo yung DepEd? Nakalagay sa konstitusyon yan. Pwede bang pigilan ng Congress o ng House yung BICAM report? Yun ang tanong. Yun ang tanong ngayon. Dahil yan pinagkasunduan na. Parang ang dating pinagkasunduan na, napagkasunduan na ng dalawang kapulungan. Through the BICAM. Pero technically speaking, and legally and constitutionally, sa totoong buhay po, pwede. Pwede pong hindi po i-ratify ng House or ng Senate yung BICAM report. Kahit po nagkasundo na yung BICAM na guluhin, i-manipulate o kaya i-mangle yung pong budget, babalik po yan sa both houses of Congress. Pero pag sinabi ng majority ng Senate o kaya majority ng House of Representatives, hindi namin i-ratify yan, wala pong budget. So walang mangyayari. Walang mabubong budget. Walang mabubong budget. Magtatagal na ulit. Babalik na naman yan sa panibagong talakayan sa magkabukod na kapulungan, uulit. At kapag naubusan na ng oras, walang budget na maipapasa. Yun naman po ang magiging epekto nun. Magdudulot yun ng reenacted budget. Kasi ngayon, kumbachero, ang nangyayari, nagtuturoan. Hindi, siningit ito ng senador. Siningit ito ng House. Hindi, pinirmahan ni Presidente. Ayun, talaga. Kaya makikita niyo po yung pangyayari. Kung ultimately, kung talagang turuan o sisihan ng ating gagawin. Sa Presidente, hanggang sa Presidente. Dahil yan pinirmahan at naging batas, hindi yan magiging batas kahit pinagtibay yan ng pinagkasunduan ng mga senador at kongresista. Kung hindi pipirmahan ng Presidente, hindi magiging batas yan. Totoo yan. Kapag po, actually, it will lapse into law kung hindi niya ibibito. At kung tulad itong nangyari ngayon sa 2025 budget, may mga binito ang Pangulo meron. Ang tanong ngayon, so yung may mga binito siya, may mga tinanggal siya, meron siyang hindi mga tinanggal. Meron siyang mga hindi. So yung mga hindi niya tinanggal, aprobado na niya yun kapag pinirmahan niya. Totoo yun. Ganun ang magiging epekto nun na kumbachero. Kaya lang, babalik tayo dun sa tanong natin kanina, ano mangyayari kapag hindi pinirmahan yun ng Pangulo? Pag hindi pinalampas yun ng Pangulo? May sinabi ni kumbachero, wala tayong budget. Mawawalan tayo ng budget. Ang mangyayari po nun, magkakaroon ng reenacted budget. Yun. Kumbaga, nailagay sa sitwasyon ng mga ganun, ang bawat isa
dahil meron pong magaling na gumawa yan. Meron pong magaling na mga mambabatas na gumawa yan. Ang tanong, sino sila? Oo. Yun ang dapat nating malaman. Sino sila? At ang tanong, yan bang mga insertion? Hindi na nga tanong ito eh. Dahil napatunayan na sa mga nakaraang pahayag o hearing, na sa executive pa lang, sa DPWH pa lang, meron ng insertion na nangyayari. May pagbabago nang nangyayari. Sa DBM. Sa DBM. Itinuturo ngayon ng DBM din. DBM. Babalik na naman tayo doon sa pinag-usapan natin. Kung may insertion yung DBM, kung hindi naman inaprubahan niya ng House, wala rin. So, ibig sabihin, complicit din ng House, complicit din ng Senate. Ibig sabihin, pare-pareho na sila na mga may kinalaman kaya dyan. Mahirap magturo dito, kumpatsero Yun lang ang point natin. Mahirap magturo kasi at the end of the day, lahat po ng pumirma dyan, lahat ng bumoto dyan ng lahat po lilitaw na equally liable. Lahat ng may kinalaman para kung paano naging batas yan. Lahat sila. Yun mismo, kumpatsero. Susunod. Tito Boy. Pwede bang maging state witness si District Engineer Henry Alcantara? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:24 ng umaga. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpatsero? Today is Laundry Day Friday. At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:28, posibleng maging lead si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara para matukoy ang big fish sa issue ng maanomalyang flood control projects. Ito po ang giniit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kasunod ng revelasyon ni Alcantara na marami siyang sinertipikahang flood control projects nang hindi niya personal na ininspeksyon ng mga ito. Narito po ang interpellation ng Manila Congressman Benny Abante kay District Engineer Henry Alcantara. Pero still negligence should be your accountability. Yes, Your Honor. And therefore, you must face the cases against you as far as negligence is concerned. Am I right? Yes, Your Honor. For example, inamin mo din, and I'm so glad na inamin mo na nagkakasino ka. Di ba? Yes, Your Honor. At ang kasama mo dyan, yung deputy mo, si Bryce. Am I right? Minsan po, yes. Minsan nakasama mo siya. Opo. At alam mo ba, na bawal sa government employees ang magkasino. Yes, Your Honor. Yet you did it. Madali naman kausap si DE. Madali, Opo. Yes, Your Honor. Ano pa nga? Paano mo pa ipiti? Ba't ka pa magagalit? Magagalit ka pa ba doon? Si Congressman Benny Abante habang inuurirat si District Engineer Henry Alcantara. Alas 6:30 ang ating oras, may bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos sina Public Works Secretary Vince Dizon at Budget Secretary Amina Pangandaman na repasuhin ang budget ng DPWH na nakatala sa 2026 National Expenditure Program. Ito na yon, kumbatsero. Dahil budget hearing na ngayon. Idiniin ng Pangulo na dapat magresulta sa malaking pagbabago ang gagawing review upang maipakita sa taong bayan na ang malinaw at tapat ang paggamit ng pondo ng bayan para sa mga infrastruktura. Ang utos ng Pangulo ay tugon sa lumulutang na mga irregularidad sa 700-page budget
ng DPWH na nakapaloob sa NEP ang mga nakitang double entries, malabong insertions at hindi consistent na description ng mga projects ay hindi katanggap-tanggap sa Pangulo. Kaya ipinagutos niya na suyurin. Ano daw? Mga kuto pala ito. Suyurin itong muli ni Secretary Pangandaman at ng bagong Secretary Vince Dizon ng DPWH. Sa isang joint press conference ng DBM at DPWH ay inihayag ng dalawang ahensya na handa sila tumugon sa direktiba ng Pangulo. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:31 na ng umaga doon po sa mga taga Barangay 202 Manugit, diyan sa Manugit, Tondo, Maynila. Meron pong naghahanap ng mabibigyan ng pera dyan. Aba, lakasan nyo na ang inyong mga radyo o telebisyon o kaya Facebook o yung mga cellphone ninyo. Manugit, Tondo, Manila. Ayan. Yan na, dyan na. ACS Balita. 6:32. Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Inirekomenda ng mga lider ng Kamara kay House Speaker Martin Romualdez na isole ang panukalang 2026 National Expenditure Program o NEP na isinumite ng Department of Budget and Management sa gitna ng mga questionableng alokasyon ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa mga lider ng Kamara, sa pangunguna ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, napagkasunduan nilang ibalik ang panukalang pondo sa DBM upang i-review at iayos muna. Ang insertions sa pondo ay nanggaling mismo sa ahensya. Ayan. Pero ang mga kongresista ang nasisisi. Sila ang laging nakikita. Sila ang laging may kasalanan. Parang estudyante blues yun. Dahil dumadaan ito sa deliberasyon ng Kamara. Kabilang daw po sa mga questionabling alokasyon sa 2026 NEP ay ang DILG, PNP at Department of Agriculture. Partikular nilang tinukoy ang irregularidad sa mga flood control projects na may magkakaparehong halaga na aabot ng bilyong piso na indikasyon na ito'y templated o copy-paste lamang. Doble-dobling appropriations. Sabi nga ni Congressman Romy Acob, di ba, nung makausap natin, meron pang hanggang 5 beses na napopondohan. Quintuplet. Oo. At mga line item, kabilang ang mga proyektong tapos na pero muling pinopondohan. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. May team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning.
Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta na kaya si Sarah, ano? Sinong Sarah? Ay, oo nga pala, no? Dalawang Sarah si Sarah, actually, ang kinukumusta ko, si Sarah Hieronimo. Pangatlo na. Kasama ni Matteo Gudicelli. Mukhang nasa Europa sila. Europa. Nag-post kasi ito si Macho Gudicelli. Kuha na siya, nagbabanggit na ng mga social issues, mga ganon. Nangungomentaryo na. Nangungomentaryo na si Macho. Kaya siguro hinihila-hila siya ni Sarah. Uy, mahal. Baby. Sweet. Ano ba? Huwag ka na sumali dyan. Ang dami nang sumasali dyan eh. Hindi. Kasi taxpayer ako eh. Totoo yun. Tama yun. Kahit na artista, hindi dahil sa artista, hindi na walang karapatang sumali sa talakayan, sa ganitong may kinalaman. Nako, yun nga po, Bachero. Lalo nga kayong dapat na sumali dito. Kaya lang, dapat sumali na may pinag-isipan. Pinag-isipan. Meron kasing ibang mga kababayan tayo na taxpayer ako. Kung ano-ano lang ang sinasabi. Dapat meron namang sense yung binabanggit. Meron nga tayong mga kababayan na naghihintay at ano na nangyari, inoobserbahan ang pangyayari sa Indonesia at pangyayari dito sa Pilipinas. Parang sinasabi, parang walang nangyayari sa Pilipinas. Samantalang pareho, halos magkapareho ang issue. Ang issue actually relatively small time yung kanila. Nako, kung tutuusin, talagang small time. Ang pinag-uusapan po dun sa Indonesia ay dinagdagan lang ng bonus o kaya compensation. Yung housing allowance ng mga parliamentarians ng Indonesia. Yung mga congressman nila. Mga mambabatas nila. Alam nyo kung magkano lang ang involved doon? 175,000 pesos lang sa pera po natin. Pero nagsimula lahat yan, yung mga pagkilos ng mga estudyante, nagsimula pala kung Bachero, nung bawasan ang pondo para sa education, parehong-pareho at healthcare. Parehong-pareho nang nangyari dito sa atin, di ba? Tinapyas din ang budget sa PhilHealth at budget sa education. Yun. Saan napunta ang mga tinapyas na budget? Sa flood control. Nako, kung sa Indonesia nangyari pala itong nangyari dito sa atin. Palagay ko may mga nakapatiwarik ng mga congressman na nakabitin doon. Baka abo na lahat ng bahay at mga magagarang sasakyan na mga mambabatas natin doon. 'Di ba? Sinusunog yung mga Intindi po. Pero hindi natin gustong mangyari sa atin 'yon. Ayaw naman nating mangyari sa atin 'yan. Parang ang sitwasyon lang kung Bachero na ikukumpara lang natin na para bagang ang haba na ng pasensya na ngayon ng mga Pilipino. Sobra. Pakatatapang lang natin pagdating sa social media. Kadami nating sinasabi. Lahat kaya nating sabihin, especially yung mga hindi verified yung account. Tsaka nga, ang tatapang natin. Tama yun, kung Bachero. At dito nga, parang nawala na rin ang masyado, parang humina ang student activism ngayon sa mga panahong ito. Hindi katulad ng mga nakaraang araw, talagang mga estudyante pag may konting issue ganyan. Ay, nasa kalsada na. Ngayon, wala masyado. Kasi wag kang magagalit at lalo na yung mga estudyante natin. Masarap na kasi buhay ng maraming estudyante ngayon. Ganon ba? So ang sinasabi mo ba namatay na ang student activism dito sa Pilipinas? Hindi naman. Marami pa rin namang, may mga ilan pa rin naman na mga makikita ka sa kalsada. Pero unlike before, na talaga namang libo-libo yung mga nandyan sa kalsada. Iba-ibang eskwelahan yan. Iba-ibang eskwelahan, nagkakasama. At iba't ibang organisasyon, iba't ibang student organization na may mga pagkakataong magkakaaway ang mga yan. Nagkakasama-sama. Pero nagkakasama-sama, lalo na sa ganitong mga issue ng corruption. Babalikan ko yung parang hindi naman po eksaktong masarap ang buhay. Binanggit ko lang yun to describe your situation versus the situation of students before. Hindi ka kasi pwede ngayon sumigaw na
ang laki-laki ng binabayaran naming tuition. Kasi wala ka nang binabayaran tuition ngayon lalo sa mga public schools, kumbachero, mga government run institutions. Pwede mo bang sabihin, ang laki ng aming binabayaran? Libre ka na nga ngayon Siguro may ganung hindi natin malaman pero kaya nga noon pa ang paniniwala ho natin, kapag galing sa kabataan ang issue, yung kung ano yung sinasabi ng kabataan, yun ang pure. Yun ang purest of the pure. Kung ano yung ipinagsisigawan ng mga kabataan, hindi pa tainted, hindi pa nabahiran ng anumang interes o hindi pa na haluan ng impluwensya ng ibang kapitalista. Mga naririnig natin yung mga ganyang mga termino. Fascista, imperialista. Lahat ng mga ita. Lahat ng mga ita. Ngayon lang, naobserbahan ko lang, kumbachero. Parang kokonti ngayon. Meron man parang hindi maramdaman ang student activism. Hindi katulad itong nangyayari sa Indonesia. Huwag kang magagalit sa akin pero hindi ako naniniwala na pure na ngayon ng mga kabataan. Sa ngayon? Hindi, kasi iba na nga marami akong napapansin sa mga kabataan, gaya-gaya. Halimbawa, dahil nga sa exposure sa social media, kumbachero, yun lang ultimo mga fake news sinusuportahan. Makikita mo yung mga estudyanteng nagre-repost pa, mga galing pa sa mga magagaling na eskwelahan. Sabi ko, wala bang pinag-aralan to't nagre-repost ng mga wala namang katuturan dahil lang maraming dahil trending? Parang kumbaga hindi na siya naging pure sapagkat naging adulterated na yung isipan ng mga na maraming kabataan ngayon dahil nga sa impluwensya rin ng social media. Impluwensya ng fake news. Dahil sa social media, pero magagamit din dapat ang social media sa magandang paraan. At dahil nga siguro dahil humina na nga yung student activism, wala na rin ginagawa yung iba, kaya nakatutok na lang sa social media. Pero napansin naman natin, matatapang ang mga Pilipino sa social media. Matapang. Pero yung mga taga-Indonesia, hindi tapang lang sa social media. Sa kalsada. Sa kalsada. Lumusob. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DCR. Pero uulitin lang natin, hindi natin gusto na mangyari sa atin yung nangyayari sa Indonesia. At hindi rin naman natin gusto na ang mga kabataan yung violence, yung kaguluhan. Pero yung gusto natin yung vigilance, yung participation ng tao, yung pagiging mulat ng tao sa issue sa nangyayari sa kanyang sariling bansa. Yun ang gusto natin. Wag lang hahantong sa kaguluhan. Hindi, yun yung mga anak ko kumbachero, 16, 17 years old. Mga mulat sila. Alam nila dahil sa ang kagandahan halimbawa ng TikTok, ng Facebook, Instagram, nandiyan na rin ang mga issues kumbachero, especially yung mga short form, reels, stories. Makikita mo na yung mga sitwasyon. Kumbaga, mulat na rin sila. Minsan nga magtatanong sa iyo Daddy, ano po ba tong ganito? Sasabihin ko, wag mong paniwalaan yan, hindi totoo yan. Itong totoo. Pagka meron kakakong nakitang ganyan, i-search mo sa official website ng ganitong news organization, kung confirm doon, mas malamang totoo yun. Validate. Validate. So, tinuturuan natin yung ating mga anak na gano'n. Pero ang matutuwa ka, alam nila nangyayari. Ang totoo nun, kumbachero, yung mga nipo babies, kung tawagin, yung mga kamag-anak na mga kontraktor, kamag-anak na mga congressman o politiko na nagpo-flaunt nakikita nila yun pero sila din yung nagsasabi, kawawa naman kayong yung mismo mga bata na to, kawawa naman tulad ng ibang mga nababas dyan. Meron nga isang influencer kumbachero nabas dahil kaapelido lang niya yung isang politiko. Oo nga. Wala siyang kinalaman. Wala siyang kinalaman. Nakita nyo na sobrang malupit po ang social media. So, turuan naman natin yung ating mga anak na maging vigilant, pero maging matala sa valid news. At laban sa fake news. Yun. Dapat sa fake news. Sama-sama tayo dyan. Sama-sama tayo dyan. Basta sama-sama. Kayang-kaya. Kaya ba natin to? Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2
por Mamaya kakausapin natin maya-maya ng konti ang actually siya pa rin ba ang chairman ng Senate Committee on Education o Higher Education? Mamaya kakausapin natin ang isang senador na nakatutok sa pera at sa paraan ng paggastos ng pera ng ating pamahalaan. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Shapwehun, 6:48 ng umaga. Totohanan 2x2. Oy, happy birthday pala kay Kuya Rio Blancaflor. Kuya Rio Blancaflor, happy birthday. Binabati Birthday ka mo ni pala, ha? Ma'am Shula. Ma'am Shula. Si John Exos Nulod ay birthday din ngayon, anak ni Kuyang Chris Nulod. Happy birthday, John. Happy birthday, John. Kausapin na natin si Senator Win Gatchalian. Siya po ang chairperson ng Senate Committee on Finance. Senator Win, magandang morning! Good morning, Anthony. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, Senator Win, kayo po ba may hawak pang ibang komite, yung nabanggit ko kaninang Committee on Education o Higher Education? Hindi na. Committee on Finance na ang itinalaga sa akin. Yung sa bagay, diyan pa lang hindi na kayo ubos na. Magkakanda-ugaga. Medyo lalo na sa mga ganitong panahon, medyo medyo puno na yung kamay namin. Pero alam po namin na matagal nyo pong tinututukan kahit sa House pa during your time as congressman, yung pong education, yung pong napansin po namin yun, talagang malaki problema natin sa comprehension, sa reading comprehension ng ating pong mga bata. Ano ba, nakita sa social media, meron na ngang maliwanag na paliwanag doon, pero pag nag-comment, taliwas pa din sa binabasa. Ang laki ng problema natin Tama ka dyan. Nakita rin namin yan sa maraming datos na lumalabas na marami tayong mga bata na nakakatapos sa kanilang pag-aaral sa senior high school pero mababa ang comprehension. So ibig sabihin, nakakapasa sila sa kanilang grade level pero pag-graduate nila, nadidetect ng natin o nakikita ng datos na hindi pa rin nila naintindihan yung kanilang pagbabasa. At nakita rin yan sa yung tinatawag na World Bank Literacy in Poverty, World Bank Literacy Poverty, na sinasabi 90% ng mga bata sa atin ay hindi naiintindihan yung kanilang binabasa. 90%? Almost 90%. Nababasa nila, walang problema sa pagbabasa, pero hindi nila naiintindihan yung kanilang binabasa. Napaka-importante po nung bagay na yon na mag-level up po tayo, mga bata at pati na yung matatanda, sapagkat ito pong pinag-uusapan natin, especially yung budget, kapag ka po hindi natin naiintindihan to, baka magagalit lang tayo, pero hindi naman natin nauunawaan kung ba tayo galit, di ba? Siyempre, kung ano lang yung nakikita mo sa mga shorts, sa reels, sa TikTok, hindi po ba, Senator Win, tapos na. Tatamarin ka ng mag-research. Mag-research. Yun yata ang kailangan nating i-impart sa ating mga nanonood, nakikinig. Pag may nakita, nabasa, napanood, medyo extend ng konti para mas madagdagan yung kaalaman at maging tama po yung ating opinion sa bawat bagay. Ano po? Tama ka, Anthony. Marami ako nakakausap ng mga bata ngayon, lalo na yung mga Gen Z. Hindi na sila nagbabasa yung papel na dyaryo. No, halos wala na nagbabasa ng papel na dyaryo. Karamihan sa kanya, halos lahat na pag kinausap ko, nakakakuha ng balita o kumukuha ng balita sa social media na, no, TikTok or Facebook. So ibig sabihin kung anong lumalabas nilang doon, hindi nila alam kung fake news o hindi. Basta mukhang balita siya o may nagsasabi na kakilala nila, tingin nila balita na yon, no? Kaya ang dami talagang fake news na lumalabas ngayon o mga balita na hindi accurate, pero mga kababayan natin nalilin lang sila o tingin nila tama na yun, pero fake news pala. Which brings us to our main topic for today, which is
Love. What is love? Kinabahan tuloy. Ba't napunta to sa love yung usapan natin? Okay. Ang laking istorya po ngayon, ang House of Representatives po ay nagpasya na isole ang NEP sa Malacanang, sa pinanggalingan po nito, dahil daw po as early as now, may mga nadiscover na ng mga double entries, multiple appropriations. Mukhang may insertion na sa NEP pa lang. At yun din yung sinasabi nyo nung isang araw, Senator Win, na nakita po ninyong may problema. Ganon din ba ang do you share the same view na dapat isole o ibalik sa Malacanang ang NEP? Well, Anthony, ang basic dito, no, sa pagre-review namin dito sa Senado, nakita namin may 6 na klaseng red flags. Itong mga red flags na ito, isa doon, like halimbawa sa mga red flag ay may mga nadoble na project sa loob ng National Expenditure Program. For example, parehong project title, parehong barangay, parehong municipality, pero 2 o 3 project na gano'n na nagkakahalaga 100 million na naulit-ulit lang sa loob. Meron rin kaming nakita na ginawa na yung project in 2025 or 2024 pero naulit-ulit in 2026. Gawa na yung project na yun. Makikita mo, parehong-pareho yung project description. Kaya sa pagre-review namin, marami talagang tawag namin red flags, no, o anomalya na nakikita namin doon. At sabi nga namin sa DBM, paano nakalampas to sa inyo? Dahil, diba, rini-review nyo to one by one eh. Kaya isa yan sa mga, questionableng issue na inilabas namin sa pagdinig. Ngayon, may mga mekanismo para maayos yan. Una, amendahan. Pangalawa, magbigay ng errata. Pero ang pinili nga ng House, ibalik na lang yung National Expenditure Program. Kung sa bagay, kung pa naman kayo, preliminary pa lang naman yung ginagawa niyo. Preliminary, correct. Tama, preliminary pa lang. Kasi ang dami, Anthony, ng project, 4,000, flood control pa lang, 4,000 line items na yon. Wala pang kalye, wala pang tulay, wala pang multipurpose building. Pag inipon mo yun, talagang 10,000s of projects. So, tuloy-tuloy, nagtutuloy-tuloy pa rin kayo sa mga initial briefing? Sa parte ng Senate, tuloy-tuloy yung aming budget briefing at ang isa sa mga kinakatakutan namin, baka madelay yung budget eh. No, very tight ang schedule. So tuloy-tuloy lang. Kung meron man nagalaw doon sa National Expenditure Program, doon na lang kami mag-a-adjust kung kakailanganin mag-hearing ulit. O mag-briefing ulit. Pero lahat tayo, Senator, nakatutok pa lang sa flood control projects. Hindi o kaya meron ding ganyang nangyayari na mga double appropriations, multiple allocations at mga proyektong tapos na napopondohan ulit sa ibang mga klase ng projects, halimbawa sa kalsada, sa building at kung ano-ano pa. Posible yan, Jerry. Posible yan. Yung kalsada, marami rin kalsada. Meron tayong irrigation project, meron tayong flood, farm-to-market road, meron tayong mga kalsada, may multipurpose building pa, nakita kami doon. No? So, posible yan. Yan ang isa sa mga rini-review naman namin ngayon. Kasi yung flood control lang, 4,000 na, ang dami eh. So, ngayon, ang rini-review naman namin yung kabuuan na ng DPWH project. Yung pong binanggit nyo kanina, paano nakalampas sa Department of Budget and Management ito? Ano po bang paliwanag ng DBM? Di ba nag-briefing pa sa inyo ang DBCC? Oo nga eh. Well, ang paliwanag sa amin dahil nga sa dami ng project, hindi na nila rini-review to. Pero para sa akin, hindi katanggap-tanggap to dahil pag sinasabit ng executive ang budget at nanggagaling yan sa DBM, dahil hindi, lahat yan, ang gatekeeper ng budget, DBM eh. Yes. No, so lahat yan dumadaan sa DBM. Ang assumption namin, lahat ito ay maayos at na-review. Pero yun na nga, kahit na yung tabletop review lang, makikita mo may dobleng project na naulit. At hindi lang ako nakakita nun. Si Senator Erwin Tulfo, si Senator Lacson, nakita rin niya. So, ang ibig sabihin talagang may mga projects na
nakakalampas sa pagre-review ng DBM. Hindi, saka po kapag ka isinabmit ng Malacanang sa Kongreso yung NEP, ang tawag nila doon, the President's Budget. Correct. Tama. Tama ka dyan. Kaya the President's Budget, ang assumption natin, nabusisi yan, lahat ng ito ay dumaan sa masusing pag-aaral. Pero yung yung proseso kasi, di po ba, Senator? Ang proseso, si DBM ang taga-lagay ng cap. Sabihin sa, sample lang ito sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ang cap mo lang sa next year, 2026, ay 800 billion. Pero ang pinopropose ni DPWH ay 1 trillion. Ang naintindihan ko sa paliwanag ni Secretary Pangandaman, ang papel lang nila, sabihan yung DPWH na, ipitin nyo yan, bahala kayo kung saan kayo magbabawas, basta hanggang 800 billion lang kayo, ha? So, sabi nyo, hindi katanggap-tanggap yun? Pero, Anthony, dapat, dahil under their guidelines, tinitignan nila kung merong feasibility study, may detailed engineering. Yung detailed engineering, pag sinabi mong detailed engineering, dapat yung proyekto na yon napag-aralan mabuti at meron ng mga design. Kung meron ka ng design, hindi talaga magiging whole number. Kasi makikita natin lahat, puro 10 million, 100 million, buo yung numero. Diba pag gumagawa tayo ng bagay, hindi naman buo yung numero, may butal-butal yan eh. No? Yung butal-butal, ang ibig sabihin yun, talaga mayroong disenyo. Pero pag titignan natin yung budget, buo yung mga numero. So, sa aming palagay, walang detailed engineering to. At inamin naman ng DBM na hindi nila malalaman dahil nga sa dami ng projects. Pero ang punto namin, pag sinabit yung President's Budget, we assume na itong President's Budget na review mabuti. Tama. At since yun na nga, gatekeeper ang DBM, ang pinaka-bare minimum ay ma-review nila yung mga projects na inilagay doon. At meron nga mga, sabi ko nga, ipag-doble, common sense naman, pag-doble. Pag nakita mong doble yun, di dapat magtaka ka na, baka doble to, tanggalin mo na kaagad. Saka yung nakakainis yun, tapos na yung project, tapos lalagyan ulit. Malinaw na kabuktutan yun talaga. Pero meron kami nakita ganun, nasa 2024 GAA siya, yung General Appropriations Act, tapos nakita namin ulit na ulit siya sa 2026 National Expenditure Program. Parehong-pareho yung description, parehong barangay, parehong description na ulit siya ulit. Yun ang sa punto siguro ng DBM, Senator, sabi siguro ng DBM, kayo nakakaalam dyan sa engineering, sa field ninyong yan, papaubayan na namin sa inyo. Kaya parang dun nga, yung sinasabi ni Combanchero na dito lang kami, kung hanggang saan lang kayo. Pag sinabit nyo sa amin, hanggang dito lang. Pagkatapos doon, kung ano yung sinabit, ayun na yun. Parang presumption of regularity, parang gano'n ang Senator Win. Parang inasahan na. Sinabit ni Secretary Bonoan to. Siguro naman, ayos na to. Basta doon kayo sa cap, yung ceiling ng budget nyo. Baka pwede nyo nang patawarin ng DBM doon, Senator. Well, kaya nga ang recommendation namin ay tignan nila yung proseso nila. Para sa akin, like I said, ang DBM ay gatekeeper ng budget yan. At lahat sinasubmit sa kanya bago isubmit sa amin. At the very minimum, dapat i-review na lang. No? Kung hindi man nila naintindihan yung technicalities, tignan nila kung may doble, tignan nila kung naulit yung project. Kasi ito hindi mo naman kailangan maging engineer. Kailangan mo lang dito ng masinop ka lang sa pagre-review at may common sense ka na doble. No? So, yung mga ganun na review, para sa akin, bare minimum yan dahil nga credibility ng Pangulo ang nakasalalay dyan. Sabi mo nga, Anthony, it's the President's budget. So ang assumption namin na review mabuti ito, talagang pinag-usapan ng executive bago i-submit sa legislative. Ang liliit daw ho ng font tapos single space pa, tapos back to back pa. Tama ka dyan, Jerry, matuduling ka talaga, hindi pa readable yan. Ngayon lang nga naging readable, dati hindi readable Mukhang sinadyang ganun para pag binasa, okay na yan. Approve na yan. Walang biro, nakakaduling talaga. Kahit
yung mga staff na nagre-review nga dito pag ganitong budget season, hirap na hirap kasi liliit talaga ng fund. Ito pong mga double, multiple allocation na to, kung galing sa DPWH, for example, kawawa naman DPWH lang yung napunta rin natin, pero meron pa daw iba DILG, ano pa yung ibang DA, PNP, meron din daw, PNP, nabanggit kanina. Department of Agriculture. Kung po yun, hahanapin pa ba ninyo ang culprit doon? Gusto nyo pa bang matumbok who is responsible for that? Well, sa ngayon, dahil nasa National Expenditure Program yan, executive budget yan. Ibig sabihin, nagkaroon ng consultation sa mga local government units, nagkaroon ng consultation sa mga congressmen, nagkaroon ng consultation sa mga communities bago iakyat yan sa National Expenditure Program. May proseso kasi tayo na magkaroon ng consultation. Kinokonsulta lahat, congressman, mayor, governor, yung community bago ilagay yan sa National Expenditure Program. So pwede pa lang yung nandun sa NEP ay alam na rin ni congressman? Pwede. Kasi dapat alam niya kasi taga doon siya In fact, ako ang tingin ko, dapat ikonsulta yung congressman at yung local government unit, pati community, dahil sila nakakaalam ng problema nila. So totoo lang, kahit na may district engineer, yung mga district engineer, hindi naman nila kabisado yung lugar dahil unang-una, marami sa kanila, hindi naman taga doon, nalilipat lang doon. At pangalawa, iba yung taga doon talaga nakatira doon. So yung mga congressmen at mga mayors and governors na taga doon, mas malapit sa kanila itong mga proyekto at sila yung nakakaalam anong solusyon sa mga problema nila. Oo, yun nga mainam pala. Sa NEP pa lang, part na yung mga congressman o mga legislators para nakasulat na kaagad. Hindi yung pagdating pa lang sa House o sa Senate, tsaka pa lang papasok kung ano yung projects na gusto ni senator o na gusto ni congressman. Tawag nila, mga parochial concerns ng mga parochial ilagay natin yung i-presume nating regular din yung mga gusto ng mga congressman at senators na mga project na inilapit sa kanila ng mga constituents ninyo, senator, di ba? May mga ganong pangyayari. Correct. Kasi mga local officials yan mga congressman, mga governors, mayors, kapitan, mga local officials yan, talagang linalapitan ng taong bayan yan. Lalo na mga congressman dahil nga alam nila na meron silang access sa budget. So maraming mga communities, ako, naging congressman ako, marami lalapit sa iyo talaga. Congressman, may problema kami sa, let's say, kalsada o may problema kami sa health center. Baka pwede matulungan malagyan ng pondo. So, natural talaga yan at trabaho nila. Ngayon, importante lang nagko-coordinate sa local DPWH nila para coordinated yung paglalagay ng pondo. At alam rin ng local DPWH nila na itong problema na itong project na ito ay para sa ganitong problema. Paano ho yun, Senator, kung pagdating sa inyo ng budget, eto na yung hanggang dito lang, sagad na yung inaalaw na budget halimbawa sa DPWH, may lalapit sa inyong mga kasamahan ninyo, may project. Paano hong ginagawa doon? Hindi na pwedeng dagdagan yung budget ng DPWH. Saan kukunin yung pampondo doon sa inilalapit na project ng inyong kasamahan sa Senado? Kung nangyayari yan, kasi sa Senado, pag umakyat sa Senado naman yung budget, maraming mga proposals galing sa ahensya mismo. Minsan sasabihin ng ahensya, let's say, Philippine Sports Commission, kulang ho yung budget namin kung pwedeng dagdagan. Ang ginagawa ngayon ng Senado, naghahanap ng mga ahensya na sobra naman o hindi nagagastos yung pondo at ilalagay doon sa mga nangangailangan. Like in my case, hawak kong dati, sa mga nakalipas na panahon, hawak ko yung budget ng Department of Energy at Philippine National Oil Corporation. Nakikita namin na marami doon na hindi ayon sa mandato nila, tinatanggal namin yun. At yung natitipid, ilalagay sa ibang nangangailangan. Yun pala. Ganun na marami rin kasi talagang ahensya na
gumagawa ng project, hindi naman naaayon sa mandato nila Sayang lang. Ang hindi pwedeng dagdagan yung kabuuan ng budget proposal. Yes. Pero yung budget ng isang government agency, pwede siyang dagdagan. Baguhin. Tama. At yung iba pwedeng bawasan. At yun ang trabaho ng finance chairman, tama ba, Senator? Tama. Yun ang trabaho namin dito. So tinitignan namin kabuuan na budget at titignan natin kung saan yung hindi nga tama yung proyekto, ililipat doon sa mga nangangailangan. Opo. Anyway, Senator, at least na i-walk through nyo kami kung anong mangyayari. So, kung sakali, dahil ibabalik nga ng House sa Congress, sa Malacanang, yung pong NEP, tingin nyo ba magkakaroon tayo ng budget within the year? Yun ang challenge ngayon dahil hinahabol natin yung before end of the year, bago magbagong taon para may bagong budget na tayo. So yun ang kaya very tight ang schedule dahil lahat ng ahensya, lahat ng mga amendments ay pag-uusapan bago ma-approvean yung budget. So very tight. Kaya kami dito sa Senado tuloy-tuloy lang kami para matapos namin yung budget briefings. Yes, sir. Ay, nga pala, Senator, nagkasundo na ba kayo dyan na tungkol doon sa mga, kung sino yung mga proponent ng mga projects o realignments, kailangan kilala na, matukoy na, nakasulat ang sa record ang pangalan? Nagkasundo na kami. So pag mayroong mga senador na gusto malaman yung history, kasi minsan maraming proponent history ng amendment, pag-uusapan namin sa floor para malaman ng lahat, maririnig lahat. So hindi lang siya on record but on the floor. Wala. Saka pagka-proponent siya, huwag niya ikahiya yun, di ba? Ba't niya ikakahiya? Tama. I-depensa niya yun. Tama ka doon, Anthony. Actually, yan nga sinabi ni Senator Zubiri nung interpellation. Sabi niya, kung proponent ka at tingin mo kailangan ng isang lugar, kailangan ng isang bayan, and panindigan mo dahil i-justify mo sa mga kasamahan natin. Natatawa ko, Senator Win, meron kasing congressman, nung ginagawa yung project, ang laki-laki nung karatula niya. Through the efforts of Congressman so-and-so. Nung nagka-problema na, hindi akin yan, sabi niya. Hindi akin yan. Nung nagkaroon na ng problema. Natural yan, Anthony. Ako, umiikot ako sa buong Pilipinas almost every week. Maraming ganyan. Pero ako kasi, congressman rin ako, kaya alam ko talagang linalapitan yung mga mambabatas at mga congressmen natin, mga constituents sila sa kalsada, basketball court, barangay hall. Talagang parte ng trabaho nila yan. Kaya hindi mo maaalis talaga na hahanap sila ng paraan para matulungan yung kanilang constituents. Pero dapat nasa tamang proseso. At walang kalokohan. Wag ikahiya. Lalo na kung hindi substandard yun. Lalo na kung hindi ghost. Lalo na kung hindi ghost yung project. Oo, kasi kung hindi naman ghost, kagaya ng, let's say, isang kalsada, makikinabang naman, maraming magsasaka, then wag ikahiya, ay panindigan. Yung road to my farm, hindi ba dapat ikahiya yun, Senator? Ayun, yung road, farm to market road, hindi pa natin tinitignan yan, Jerry. Malaking pondo rin yan. Billion rin yan. Senator Win, alam namin marami kayong trabaho. Salamat po sa oras. Magandang umaga po. Thank you, Senator. Thank you, Jerry, Anthony. Maraming salamat. Maraming salamat po. Senator Win Gatchalian, Chairman, Senate Finance Committee. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy.
17 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jeff. Ay, sorry. Sorry. Araw po ngayon ng Huwebes, Setyembre 4, 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, panukalang 2026 budget ibabalik ng Kongreso sa DBM. Pagbusisi sa budget ng DPWH iniutos ng Pangulong Marcos. Department of Justice naglabas ng lookout bulletin order laban sa mga opisyal ng DPWH at mga contractors. Bidding para sa mga proyekto ng DPWH na locally funded ipinatigil ni Secretary Vince Dizon. Age requirements sa presidente, vice-presidente, senador isinusulong sa Kamara. Na ibaba. Na ibaba. Parang bitin. Bitin nga. PAOK, may 3 persons of interest na sa kaso ng mag-asawa at business partner na 2 buwan nang nawawala. At magjowa, huli sa akto habang nagsesex. Nako! Sa Burnham Park. Sa Burnham Park. Sa Baguio. Hindi ba giniginaw yan, 2 yan? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Bago ng ating mga balita, mamigay muna tayo ng kwarta. Sa Manugit, sa Tondo, may nanalo na. Sherwin Alfaro, go, go, go! Dito nga sa Abukay Private Market, ha? Ngayon lang ako nakakita ng private market na wala namang security guard at wala namang gate. Pero ang private market na ito, dito sa Abukay, sa Manugit, sa Tondo. At malakasang nakatutok dito sa DZRH. Itong tindahan na to. Pero bago ba yan, babanggit ko lang, doon sa pinakadulo kasi nitong Abukay Street, mayroong pumping station dito ang MSDA. At ang reklamo ng mga tao, halos 1 taon na raw na hindi gumagana itong pumping station. Kaya kapag bumaha dito sa Abukay, hanggang saan po? Hanggang saan nabaha dito sa inyo? Hanggang Hita, hanggang Bewang, hanggang saan? Hanggang Hita po. Hanggang Hita na nabaha dito dahil under renovation umano yung naturang pumping station. May mga pinadala akong litrato dyan, pinasok ko yung pumping station at nakita nga natin na ginagawa, na nagdadagdag sila ng isa pang pump dahil hindi na daw kaya ng mga pump na bombahin yung tubig na nanggagaling sa Quezon City. Palabas nga dito sa River Drive na ito, patungo naman doon sa dagat. Okay, ang sistema, nire-renovate yung pump dito nga sa naturang pumping station sa Abukay para nga maibsan yung problema ng baha ng ating mga kababayan dito. Hindi naman siguro ito problematong proyekto ng gobyerno, pero sana madaliin na. Dahil nga ang problema dito, konting ulan, konting busang ulan. Baha na po. Baha na po. Yun, baha. Minsan, bumaba sa isang araw. 2 beses bumaba sa isang araw? Mahal na mahal kayo ng baha. Kaya nga, kaya dapat maayos mo na butik. Ayun, mahal na mahal sila ng baha dito. Ang mga nagre-reklamo, mga nagtitinda rito, ang sabi niya? Mahal na mahal talaga po kami ng baha. Mahal na mahal daw sila ng baha dito, hindi sila tinatantanan. Pero ito, hindi tumatantan sa DZRH dahil yung kanyang radyo. Ayun, ang lakas-lakas ng kanyang radyo dito sa tindahan na to. Tatay, pangalan nyo? Jaime. Jerry. Ako. Dahil sino pa rin paborito yung nasa ito yung umaga? Natunyeng, saka Jerry Baha. Parang iba na yung tumutugtog sa inyo ngayon ha. Kaya na iba na napihit. Yan paborito sino?
Anthony, tsaka si Jerry Baha. Dahil ka naman ng 1,000. Yay! 1,000 pesos at syempre, naroon ka pang Diesel H Grocery, Diesel H sa Imbag na Bigas, Diesel H T-shirt at Diesel H umbrella, Rolls Royce umbrella yan. At syempre, ang Diesel H 2x2 mini component. Yan para sa inyo yan. Para palitan nyo na yan, tapon nyo na kasi lumilipat ng kusa. Salamat po, Anthony, tsaka Jerry Baha. Thank you po, Kuyang. Ako, maraming salamat. Siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na dumutok sa Diesel H. Baka na susunod nating winner sa Diesel H Mala Cash Promo. Aris number 6, Sherwin Batal Faro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:22, arestado ang magkasintahan makaraang mahuli sa akto na nagtatalik sa Burnham Park sa Baguio City. Uy, saan doon? Sa Burnham. Kabisado mo ba yun? Ang laki niyan eh. Sa Burnham Park sa Baguio. Doon sa may CR. Nagpapatrolya ang isang sikyo nang makita ang intimate moment. Uy, ano daw? Ano raw? Intimate moment ng magkasintahang edad 22 at 23 sa bleachers. Malapit sa CR. Ayun, tinan mo na. Sabi ko na. Ba't mo alam yun? Ito, alam mo. Alam ko yung lugar na yan. Sa malapit sa CR ng Natural Park noong Martes ng gabi. Agad inayos ng lalaki ang kanyang pantalon. Habang mabilis namang nagpunas ng bibig ang babae. Bakit? Sino sumulat niyan? Si Ara. Ara, ikaw ba talaga nagsulat nito? Meron ba talagang ganon? Meron ganon? Paano pagkaka nagpantalon niya si lalaki? Hindi, mabilis na inayos ni lalaki ang kanyang pantalon. Ay, imagine. Habang mabilis namang nagpunas ng bibig ang babae nang mapansin ang security guard. Tuwa ito si paring Ray. Sa Asihit. Taga Ordaneta, Pangasinan ang lalaki habang taga San Fernando City, La Union. Oy, naimpagabigat kada kayo amin, napo. Agreeing kayo. Ayan, at tinurn over na po yung magkasintahan sa Tourist Police Unit para sa kaukulang investigasyon at paghahain ng kaso. Sabi siguro ng dalawa, kayo lang nakikipanood, galit pa kayo. Ay, buhay. Alas 7:24 ang ating oras. Sino nagsulat? Si Ara. May 3 persons of interest na ang mga otoridad sa mga kaso ng business couple at isa nilang kasosyo na higit 2 buwan nang nawawala. Sa kuha sa CCTV noong July 6, nakita pa ang mag-asawang negosyanteng sina Henry at Margie Pantoliana at kanilang business partner na si Richard Cadiz na umalis ng kondo sa Taguig. Napagalamang kikitain sana ng mga biktima ang isang alias Jeff para sa isang business deal na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Makalipas ng ilang oras, sumagot pa ang mag-asawang Marjorie at Henry sa video call ng kanilang anak. Ngunit hindi umano nagsasalita ang mga ito at nakapatay din ang kamera. Ayon sa kaanak ng mga nawawalang biktima, wala silang natanggap na anumang ransom demands, ngunit nadiskubring ginamit ang credit card ng mag-asawa para sa milyong-milyong transaksyon sa Quezon City, Bulacan at Cavite. Sa ngayon ay nag-aalok na ang paok ng 300,000 pisong pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga naturang negosyante. Meron daw pong ilang tsuper sinita sa random inspection sa Quiapo. May mga binaklas na plaka. Nako po. RH29 Boy Gonzales. Coming boy! Jerry Anthony, nagsagawa ng biglang operasyon ng Special Action Intelligence Committee for Transport o sa AIT ng DOTR na yung Webes sa umaga para tiyakin ang kaligtasan at roadworthiness ng mga pampublikong sakyan sa Luzon. Sa sinagawang operasyon sa kabaan ng Quezon Boulevard sa Quiapo, sinita at inspeksyon ng mga tauhan ng DOTR sa AIT ang ilang pampaserong jeepney, ang iba namang public utility vehicles para matiyak na maayos sa kanilang preno, ilang gulong at yung pangunahing bahagi ng sakyan. Ayon kay DOTR SAIC
ship. Layunin na random inspection na mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista at pasahero at mahigpit na ipatupad ang batas trapiko kabilang ang mga pag-check sa mga prangkisa at lisensya ng mga driver. Sabi pa ni Torre, kabilang sa mga luwabag ang mga tsuper na nahuling kudkod o kalbo ang gulong at may sirang signal at brake light. Kasi, boy, hindi ba si Jenso Bardiaga yan? Sigurado ka bang si De La Torre yan? Sa mukha niya lang. Jenny Bill. Destination na De La Torre. Yung chip ng At may paalala siya kasi marami mga lagi na lang nasisita pati yung hindi nakakabit yung plaka. At ano ba Jason De La Torre? Lahat tayo kilakatunying at Jerry, ano bang kahalaga na papaalala niyo sa mga operator para dito sa kanila? Ay, magandang umaga po ka Jerry at Tunying. Yes, sir. Pinapaalala lang po natin dito po sa ating mga kababayan, lalo tigit po yung mga operator nitong mga pampublikong transportasyon na sana ay masiguro yung pong tamang maintenance ng pong ating mga pinapasadang mga sasakyan. Naawa na rin po kami dito sa mga driver dahil sila yung laging natitikitan. Pero yun naman pong mga driver, nagbaboundary ng tama doon sa mga operator. Sana naman po paglaanan din ng mga operator ng mga maintenance. Yung mga sasakyan ay pinapasada po nitong mga driver na ito. Tama. Kaya ang ginagawa po na... Apo? Tama po yun. Tama po kayo doon. Sang-ayon po kami doon. Opo. Opo, kaya ang ginagawa po natin ngayon, Jerry at Katunying, yung pong mga nahuhuli po natin, bukod po doon sa natitikitan yung mga driver, dahil yun naman po yung nasa batas, ay binabakpakan na rin po natin o kinukumpiska po natin yung plaka ng pong mga sasakyan. Upang ito po ay maipadaan po natin doon sa actual inspection na gagawin po sa LTO Central Office. Ito po ay mauobliga ang mga operator na ipa-inspeksyon yung kanilang mga sasakyan at masiguro po na nasa maayos na kondisyon pagdating po doon sa LTO Central Office. Yes, sir. Ayos yan, sir. Thank you. Salamat si Rayson De La Torre, ang chief ng DOTR site dito sa Quiapo, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Resura sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tunain, Boy Gonzales. Susunod! Tito Boy! Handa na ba kayo? Aba. Handa na ba kayo na 35 years old lang ang presidente ng Pilipinas? Aba. Handa na ba kayo? Na 30 anyos lang ang senador? Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:29. Ang oras ay hatid sa inyo at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Alas 7:37 na ng umaga. Pangunahing balita. Umihirit po ang Young Guns block ng Kamara na ibaba ang minimum wage requirements sa pagkabise o pagkapresidente, vice-presidente at senador. Sa resolution of both houses RBH number 2 na inihain ng Young Guns, nais ng grupo na ibaba sa 35 mula sa kasalukuyang 40 ang age requirement sa dalawang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Ipinanawagan din nila na gawing 30 mula sa kasalukuyang 35 ang minimum age para maging kwalipikado sa pagtakbo bilang senador. Giit ng Young Guns Block, ito'y makatutulong sa pagpapaigting ng youth representation, pagsusulong sa intergenerational leadership at pagpapalakas sa mga susunod na henerasyon ng leader ng bansa. Kung merong minimum age requirement, hindi ba pwedeng may maximum din? Pwede rin, pwede. Kung total naman kung gusto nyong kalutkutin na yung konstitusyon natin. Oo, pwede na siguro yun. At siguro magandang mag-propose naman dyan ay yung young ones. Young ones. The young ones. Kung young guns ang gusto ibaba, yung mga young ones, lagyan din ng cap. Para mapagpahinga naman yung matatanda. Pambira, ang tatanda na pinagtatrabaho nyo pa. Samantala, sinuspinde ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lahat ng bidding sa mga locally funded project ng ahensya.
Kasunod dito ng naging revelasyon na marami pa rin questionabling proyekto ang pilit isinisingit sa 2026 proposed budget ng DPWH. Ipinagutos ng kalihim ang suspensyon ng bidding para muling pag-aralan at suriin ang lahat ng mga proyekto ng kagawaran sa ilalim ng panukalang pondo para sa susunod na taon. Samantala, nilinaw naman ni Dizon na tuloy pa rin ang malalaking foreign-assisted projects. To all biddings of locally funded projects nationwide. Pause. Why ako nagpapapause? Bakit ako nagpapapause? Kasi kailangan muna naming i-review at aralin based on the President's directive to clean house. Ngayon, si Secretary Vince Dizon. Nasa 35 individual na isinasangkot sa anomalya sa flood control project sa bansa ang kasama sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, natanggap na nila ang kopya ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order na inilabas ng Department of Justice para i-monitor ang mga naturang individual. Paglilinaw naman ni Secretary Vince Dizon, para sa monitoring purposes lamang ito at hindi maaaring pigilang umalis ng bansa ang mga kabilang sa listahan. 26 sa mga ito ay tinukoy ni Dizon ng mga opisyal ng ahensya at kontraktor. Ibabalik ng Kamara sa Department of Budget and Management ang panukalang 2026 National Budget dahil sa manoy mga maling detalye tungkol sa mga alokasyon ng pondo. Ayon kay Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno, dapat repasuhin at ayusin ito ng DBM at hindi pwedeng Kamara lagi ang nasisisi gayong nanggaling mismo sa ahensya ang mga isiningit sa budget. Tinukoy ng mga mambabatas ang panukalang pondo ng DPWH na nasa 881.3 billion na may maraming items sa 2026 NEP. Sa kabila ng tapos na ang proyekto ay muli pang nilagyan ulit ng budget. Pati na rin ang magkatulad na bilyong halaga ng pondo o magkakatulad na bilyong pisong halaga ng pondo sa mga proyekto ng DPWH na copy-paste ay inilagay na alokasyon, doble-doble ang pondo sa mga natapos na proyekto, oversize, lump sum at iba pa. Git ni Puno, madalas nasisisi ang Kamara dahil dumadaan ito sa kanilang deliberasyon sa kabila ng ang DBM naman ang nagsingit ng nasabing pondo. Ang problema namin talaga is ayaw namin tanggapin itong basurang trabaho, no? Tapos kami na naman ang masisisi. If we solve it, sasabihin na rini-align namin yung buong budget. Kaya kinanana naman ng mga congressman yan. If we don't touch it, di parang complicit na kami sa lahat ng kalokohan na kinikita namin. So ano naman, sala sa init, sala sa lamig eh. 'Di ba? Kawawa naman ng mga members namin. Si Congressman Ronaldo Puno. Kawawa naman yung mga congressman nga. Lalo na yung mga relatively ay maayos na mga congressman. Hindi namin kailangan ng awa nyo. Yun. 7:42 na umaga, pinasusuri ng Pangulong Bongbong Marcos sa DPWH at DBM ang panukalang 2026 budget ng DPWH. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, ito para matiyak ang transparency, pananagutan at tamang paggamit ng kaban ng bayan. Ang direktiba ng Pangulo ay bunsod ng lumalalang kontrobersya sa maanumalyang flood control projects na umunay sa buwatan ng DPWH officials at private contractors. Has directed the Department of Budget and Management and the newly appointed Secretary of the Department of Public Works and Highway to conduct a sweeping review of the DPWH budget under the proposed 2026 National Expenditure Program. The President emphasized that the review must lead to the necessary changes to guarantee transparency, accountability, and the proper use of the people's money, ensuring that resources are directed toward infrastructure projects that genuinely serve and benefit the Filipino people. Si Undersecretary Claire de la Fuente, Castro. Claire Castro. Rerepasuhin ng DPWH ang kanilang panukalang pondo para sa 2026 sa loob ng 2 linggo.
Ito ang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon kasunod ng mga nadiskubring duplication sa ilang items na nakalatag sa proposed budget ng ahensya. Tiniyak ni Dizon na tatanggalin ang mga kahina-hinalang magkakatulad na proyekto, gayon din ang mga natapos na ngunit muling isinisingit sa panibagong budget. Git ng bagong kalihim, makikipagdialogo siya sa lahat ng regional offices para matiyak na bawat pisong ilalaan ng pamahalaan ay naaayon sa tamang proyekto at proseso. Ang entry, o di tatanggalin natin yung isa. No? Pero syempre, hindi naman ganun kasimple din yan. Kailangan, dadaan tayo sa proseso, kakausapin natin ang lahat ng mga regions, ng yung implementing units ng DPWH. At syempre, kailangan maayos ang proseso. Kung ano ang mga matatanggal, kung ano ang mga mababago, pero siguro kailangan natin ang panahon doon. Pero tingin ko hindi pwedeng galampas ng 2 linggo. Ayun. Mukhang mahaba-habang pag-aaral yan. At sino kaya ang naka-invento nung modus na yun, na kumbatsero? No? Kailan pa kaya nasimula yun? Yung project na tapos na, ponduhan ulit para yung pondo na yun. Sa'yo yun. Buong buo yun. Walang tax yun. Walang bawas yun. At walang komisyon. Wala kang papartihang komisyon doon. Mario Sepantinde. Antinde. Susunod! Tito Boy! Sino itong aktor na sa halip na humusay sa pag-arte dahil sa tagal sa showbiz ay naging bano? Bano? Sa sariling teleserye. Ano ba yung bano? Medyo mahina. Parang deja vu. Parang deja vu. Magandang morning kay DPWH Secretary Vince Dizon. Balita namin ay magang-maga may lilipa rin kayo may pupuntahan kayo At Secretary Banay Lopez, kailan nyo kakausapin yung mga taga-airlines para naman bumaba ang pamasahe papunta sa Siargao? Mamata-mata lang kami sa Siargao. Pwede ba kaming makapanood ng mga nagsasurfing dyan? Yun. Pagka bumaba manonood lang. Hindi mo man lang ba ita-try? Don't you want to try it? I have tried it already. You have it? You have? I haven't. I tried it already. Sa Dalampasigan. Sa buhangin. Yan at iba pa sa pagbabalik na Parunahing balita. 7:46. Magandang umaga kay Senator Dante Marcoleta. Senator! Nagulat pala si Senator Dante Marcoleta nung nag-request ng ILBO, yung Immigration Lookout Bulletin Order, ang Blue Ribbon, nang hindi naman niya napipirmahan. Wala siyang pirma. Kumbaga, nasa authority siguro nung parang Director General ng Blue Ribbon. Ay, dapat may pirma niya yun. Kaya nga, nagulat paano hindi siya magugulat, kumbatsero? Yung mismong naging susi, naging susi para madiscover yung ghost project sa Bulacan, kasama sa ILBO. Kasama. Samantalang guest lang doon sa Senado yun. Hindi pa nga na humaharap sa Senado, pero kasama sa guest list. Nakasama kumbatsero. At eto pa, yung acting district engineer ng Bulacan First, na 2 linggo pa lang doon, at siya nga yung naatasang mag-usisa ng mga sitwasyon doon, nakasama din sa ILBO. Kaya sabi ni Senator Dante Marcoleta, ba't ba, ano ba itong sino ba may kagagawa na yan? Kaya Attorney Kimbo, baka napapalusutan ka dyan yung si Attorney Kimbo, yung chief ng committee. Baka kayo ay napapalusutan din. Yung mga dapat nakasama sa ILBO, yun ang hindi nakasama. Pero yung mga hindi dapat kasama, namamata-mata lang doon, na naobliga lang na pumunta isinama lang ni Secretary Bunoan nung may unang hearing. Sila ang nakasama sa ILBO. Ay nanang po. Paki-check nyo namang mabuti yan. Baka isipin na, alam mo naman, pag nasama ka sa lookout bulletin, akala ng mga tao, involved siguro to sa kwan. Talaga, kasama siguro. Kaya mag-iingat naman kayo sa ganun. Kahit na yun ILBO, ano lang yan, lookout. Kumbaga, pag bibiyahe kayo,
Namasdan lang kayo nung titingnan ka habang ng naglalakad immigration kayo, officer. titingnan lang kayo pag ganun. Tapos pagka lumingon ka, kakawayan ka ng immigration officer. Ingat. Ganun lang yun. Pero Ganun lang ang yun. problema nun, yung mga pangalan ni engineer ganun. Involved ka pala sa... Ayun na. Wasak na Mag-iingat kayo doon. Mag-iingat naman kayo doon. Pambira naman. Sino ba tong aktor? Sino ba yan? Nasa halip na humusay daw sa pag-arte dahil sa tagal sa showbiz, ay naging bano. Ayan na naman si Bano. Ay, Kuya Boy Fabian, may hulaan ka na naman, Kuya Ronald Talents. At magandang umaga rin pala, kumbatsero, kay Ninang Grace Manalansan. Ngayon pala birthday ni Ninang Grace Manalansan. Ninang Grace Manalansan, happy birthday! Andito na siya, ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero hindi maganda ang araw ng mga staff ng isang teleserye sa tuwing i-eksena ngayon ang isang dating aktor, dating matinee idol na hanggang ngayon ay abala pa rin sa Showbizlandia. Paano naman kasi? Sino ba naman hindi matutuwa, ang maiinis dito talaga sa aktor na ito. Bakit? Ang Bakit naman? sa showbiz. Habang nagiging tumatagal, nagiging bano umarte. Ganon? Yes! Kung ilang beses daw nag-take at hindi makuha-kuha ng naturang aktor, paano daw kasi makukuha? Pag kailangang umiyak, nagpapakyut. Ayun, pakyut ng pakyut. Puro pakyut. Pogi. Panay ang pakyut, kaya ang ending hindi nakukuha yung eksena, kaya nagpapaulit-ulit na lang. Siyempre, ang apektado niya ng director pati ng mga staff. Dahil gagabihin sila ng uwi o ano man mangyayari, di ba? Kaya naman naiimbyer na ang mga staff sa tuwing may mga ganitong eksena. Ang pakyut na aktor. Nagtatagal sila, ginagabi sila. Ginagabi. Madaling araw na dahil dito sa aktor na ito na panay ang pakyut. Ginagabi? Oo, ginagabi. Ginagabi sila. Clue. Itong aktor na ito, paborito mong pag nilalagay sa sinigang. Uy, wag niyong mababanggit kung sino yung nakapartner niyan dati, ha? Baka maakusahan tayong nang babastos. Wag talaga. Kahit na nakapartner lang niya yun dati sa pelikula. Wag. Ano yun eh. Yan ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Ating Annabel Tapalya! Magandang morning, Kaboji! Diyan sa Bikers Cafe at si Dencio Gadil. Sabi niya, kumbatsero, nawawala na talaga ang critical thinking ngayon, lalo na pati na sa mga estudyante. Ay, nako. Nakakamisyon. Ay, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, Kuya Deo Alba. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Take it away. Sorry. So nag-resign na pala si Attorney Matienzo. Sa pickup bilang executive director. Ang daming mga nahahalihaw nitong investigasyon na to na sa isang banda ay maganda rin naman. Napakaganda po mga kababayan. At may mga nadidiscovering mga bago. Ako, kumbatsero, gusto kong malaman dito dun sa yung paulit-ulit na napopondohan ng project. Matutuntun ba kung kailan kung halimbawa sa nakalipas na 10 taon, nangyayari na yan? Yung ganyang modus? Palagay ko, hindi lang hindi lang kumbatsero. Hindi ba yan na yung matagal nang isinisigaw ni Senator Ping Lacson? Kaya lang, hindi sexy to Kaya ang tingin lang nila kay Senator Ping Lacson wala yan, puro salita lang yan. Pero mabuti na lang meron tayong mga katulad niya na napaka-consistent at talagang may credibility dahil mula't mula hindi siya tumatanggap
ng pera o ng pork barrel fund. Oh. Lahat po kasi nauulingan eh. Kaya lang hindi lang talaga issue ng pork barrel pala ito, kumbatsero, pondo ng senador o kongresiste. Hindi pa umaabot sa kanila, meron ng kumikita sa parte pa lang ng executive diyan sa DPWH sa baba. So ang gusto kong matuntun sana ni Secretary Vince Dizon dito, hindi lang itong last 3 years. Hanggang mag-backtrack pa. Ilang mga proyekto ang paulit-ulit na napopondohan taon-taon, kahit na ito'y tapos na, o kaya ay proyektong napopondohan taon-taon na wala namang ginagawa. Yun ang matindi. Matindi po talaga yon. Lalo na yung pupuntahan ni Secretary Vince Dizon ngayon dyan sa Bulacan, Kumpachero. Bulacan na naman. Bulacan. Isip-isipin mong ang award ng kontrata ay Marso, tapos July, ang status report completed na. 100%. naman yan. Nako naman. Di ba talagang maiinis ka? Nakapag-ngangalit talaga, Senator Joel Villanueva. Pero sana po, total naman lahat tinitingnan na natin. Baka naman pwedeng ituloy-tuloy na natin ang investigasyon hanggang sa insurance. Sagad na natin yan. Yung insurance, kumbatsero, alam niyo po ba na lahat ng mga kontraktor ay required na magbayad ng insurance para po sa mga proyekto na kanilang ginagawa. Ayan, nako. Meron pong malalaking mga halaga na dapat bayaran ang mga kontraktor na naka-factor in dun sa proyekto. At ito po mga insurance companies na ito, mga kababayan, nakakakolekta. Pero wala naman silang pinapakawalan o binabayaran na claim kapag nagkaproblema yung proyekto. Ang nangyayari, magpopondo uli o mag-allocate uli ang gobyerno, samantalang kaya nga nandun po yung insurance. Sino ba ang namimili ng insurance companies? Sila na naman. Sino ba namimili? At bakit? Papasok tayo. Bakit sila't sila rin ang insurance companies? Gaano kalaki ang itinapong pera sa mga insurance companies na hindi naman nakakabawi ang taong bayan pagka pumalpak yung proyekto. Talaga. Nakita niyo po, ang lawak, embedded. Ito po yung web of corruption. Talaga. Na dati-dati pinag-uusapan lang. Kaya magpasalamat din tayo sa Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lang, marami na pong presidente ang alam na may ganitong kalokohan, pero ngayon lang po tayo namulat sa ganitong katinding detalye. Thank you, Mr. President. Tuloy-tuloy nyo lang. Huwag nyo lang sasabihin. Sana, may magandang ending ito. Huwag nyo lang sasabihin, hindi kayo aalis. Baka isipin nila ayaw na umalis. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na! Director Eli Cruz. Ay, Asek, mabuhay ka. This time check.